Hello guys! Welcome sa aking channel. Ang movie series na ito ay isang action at drama. Tara at simulan na natin. Ang isang delivery man ay naglalakad sa pedestrian lane nang biglang banggain siya ng malakas ng isang mabilis na truck. Halos hindi na siya makahinga pero tumawag pa rin siya ng tulong. Bumaba ang driver pero napailing lang dahil walang CCTV sa paligid. Bumalik siya sa truck at naisip na mas mabuti pang patayin ang biktima kaysa gumastos ng buong buhay niya para magbayad ng danyos. Pero nakalaya ang driver matapos lang ang isang taon. Wala siyang naramdaman na guilt at minura pa ang nanay ng biktima dahil ginulo raw ang buhay niya. May isang misteryosong lalaki na nanood mula sa malayo. Kinagabihan, habang naliligo ang driver sa bathtub, biglang may kamay na tumulak sa ulo niya pababa sa tubig. Kahit anong pagmamakaawa niya, hindi tumigil ang lalaking nakaitim. Sa huli, binayaran ng driver ang kasalanan niya. Dumating ang pulis, pero wasak ang lahat ng CCTV camera kaya wala silang nakuhang ebidensya. Nakagugulat, ang lalaking nakaitim ay isang estudyante sa Police Academy, si Kim Ji-young. Sa umaga, regular siyang estudyante. Sa gabi, nagiging isang madilim na bayani na nagpaparusa sa mga kriminal na walang pagsisisi. Bata pa si Ji-young nang makita niyang pinatay ang kanyang ina. Ginawa yun ng kriminal dahil masama lang ang mood niya. Sabi ng judge, wala raw intensyon pumatay kaya 3 taon lang ang sentensya. Yumuko ang batang si Ji-young sa takot, pero doon nagsimula ang kanyang pangako ng paghihiganti. Pagkatapos ng 12 taon, naging bihasa si Ji-young sa laban at mga taktika sa Police Academy. Ang una niyang target ay ang pumatay sa kanyang ina. Nakita niyang sinasaktan nito ang isang bus driver dahil nirereklamo siya noon. Hindi niya tinigilan ang driver hanggang mawalan ito ng malay. Pagkatapos, naglakad siyang parang walang nangyari. Sinundan siya ni Ji-young sa isang madilim na eskinita at walang awang binugbog. May 18 na kaso ang kriminal pero malaya pa rin. Nasira ang pamilya ni Ji-young dahil sa taong yon. Ngayon, nakaganti na siya. Pag-uwi, tiningnan niya ang litrato ng kanyang ina at nakahinga siya ng kaunti. Bago matulog, nanood siya ng balita. May isang lalaki na pumasok sa bahay ng isang pamilya at umihi sa loob. Nang pigilan siya ng may-ari, binugbog niya ito. Hindi tumakas ang kriminal at hindi nag-alis ng ebidensya kaya tinanggihan ng korte ang warrant para hulihin siya. Bumalik pa ang kriminal para guluhin ang pamilya at nangakong papatayin ang anak nila. Biglang lumitaw si Ji-young. Iniharang niya ang kahoy sa bintana. Binugbog ang mga lalaki at itinapon sila sa tambak ng basura. Kumalat agad ang balita tungkol sa madilim na bayani. Ang kaibigan ni Ji-young na si Min ay todo suporta at gusto niyang ipagpatuloy nito ang laban para sa hustisya. Nagpasalamat ang biktima sa media kaya mas tumibay ang loob ni Ji-young na protektahan ang mga mahihina. Gabi-gabi, naghahanap siya ng bagong kaso online. Nakita niya ang isang doktor na palihim na nag-van video at inaabuso ang kanyang mga pasyente. 6 na buwan lang ang sentensya nito at nakabalik pa sa trabaho. Muling nagsuot si Ji-young ng itim na hoodie at pumunta sa klinika. Kaka-inject lang ng anesthesia ng doktor at pinaandar ang nakatagong camera. Papasok na sana siya sa krimen nang basagin ni Ji-young ang salamin at pumasok. Tinurukan niya ng pampatulog ang doktor at sinipa ang kamay nito ng paulit-ulit para hindi na ito makapagprakti muli. Dahil sa sunod-sunod na kaso, napansin na ito ng pulisya at ng reporter na si Choi Mi-ryo. Nalaman niyang lahat ng biktima ay mga kriminal na nagkaroon ng magaang sentensya at nagdulot ng galit sa publiko. Gumawa siya ng show tungkol sa madilim na bayani at agad itong sumikat. Hindi alam ni Choi na hindi basta nang hihiganti si Ji-young. Kapag totoo ang pagsisisi ng kriminal, binibigyan niya ito ng pagkakataon. Para maengganyo ang madilim na bayani na lumabas, ipinakita ni Choi ang mukha ng isa pang kriminal, si Jong, na nanakit ng estudyante sa amusement park. Nakalusot siya sa mas mahigpit na parusa dahil nagpanggap siyang may sakit sa pag-iisip at 7 taon lang ang nakuha niya. Pagkakita ni Ji-young sa balita, galit na galit siya. Pinasok niya ang school database para tingnan ang records ni Jong. Galit din ang publiko kaya nagpunta sila sa apartment ni Jung at naghagis ng bato. Hindi na kinaya ni Jung at nagtangkang tumakas gamit ang pekeng passport. Tinanggal niya ang ankle monitor at itinapon sa dagat. Nahati ang pulis, ang iba pumunta sa port. Ang iba nagbantay sa biktima. Walang nakita ang grupo sa port.
Hinala nila, baka lumusat si Jung gamit ang bangka. Kinagabihan, inutusan ng ilang pulis na umalis sa bahay ng biktima dahil kulang sila ng tao. Naiwan ang isang pulis sa pinto. Paglabas ng isa pang pulis, nakita niya ang isang deliveryman na naka-helmet. Pinataas niya ang mask. Nang makita niyang hindi ito si Jung, umalis siya. Pag-alis niya, biglang inatake ni Jung ang totoong deliveryman sa elevator. Dumating siya sa bahay ng biktima na nakadisguise bilang deliveryman. Nang medyo pamalya ang bantay na pulis, sinaksak niya ito. Narinig ng babae ang ingay at binuksan ang pinto, pero bigla siyang hinayla ni Jung. Kahit sugatan, sinubukang pigilan ng pulis si Jung at sinabi sa babae na tumakbo. Pero nahuli siya ng kriminal. Sinisigawan niya ang babae, sinabing sinira raw nito ang buhay niya. Naluha ang babae. Siya ang totoong biktima, pero ang kriminal pa ang nagrereklamo. Sinabi pa ni Jung na kung pinatay niya ito noon, mas comfortable sana ang buhay niya sa kulungan. Bago niya magawa ang masama, sinipa siya ni Ji-young. Walang awa niya itong binugbog hanggang magmakaawa si Jung. Nang halos hindi na ito makagalaw, inutusan niya itong magsulat ng apology letter kung gusto nitong mabuhay. Samantala, na-realize ni Choi na hindi pagtakas ang tunay na plano ni Jung kundi paghihiganti. Nagmadali siyang pumunta, pero huli na. Umalis na si Ji-young. Nakuha niya, sa halip, ang mas malaking scoop. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Jung. Nakakita ng ebidensya ang pulis at tinuring itong murder case. Si madilim na bayani ang naging pangunahing suspect. Ipinakita ni Choi ang crime scene photo sa TV at nagdulot ito ng malaking gulo. Para maresolba ang kaso, humingi ng tulong ang pulis sa professor ng Police Academy. Sa tingin ng professor, alam ng vigilante kung paano gumagana ang investigasyon ng pulis. May babaeng estudyante na dumaan at nagsabi na dapat gantimpalaan ang vigilante. Hindi tratuhin na parang killer. Sa TV station naman, nagreklamo ang mga tao na ginagawa raw ni Choi na parang entertainment ang krimen. Pero hindi siya nag-alala, importante lang sa kanya ang mataas na views. Kinagabihan, ipinakita ni Choi ang impormasyon ng tatlong kriminal at naghintay kung sino ang susunod na paparusahan. Si Sean, isang tumakas na teenager, ay pumasok sa bahay ng dati niyang employer at pinatay ang asawa at dalawang anak. Ibinintang niya ito sa dalawang menor de edad kaya hindi siya nakulong. Nagyayabang pa siya sa mga kaibigan na hindi siya kayang galawin ng batas. Galit na galit si Ji-young sa walang puso niyang ugali kaya pumunta siya sa nightclub kung nasaan si Sean. Lumapit sa kanya ang isang babae dahil gwapo siya, pero ang atensyon ni Ji-young ay nasa kriminal. Akala ng babae, bibili siya ng droga kaya hinayla niya ito sa hallway. Naglagay siya ng droga sa bibig at hinalikan si Ji-young. Nanghina ang isipan ni Ji-young at nagising siya kinabukasan. Pagtingin niya sa video ng pamilyang pinatay, naalala niya ang walang pagsisising asal ng kriminal. Nalungkot at nagalit siya. Habang nag-iimbestiga, natuklasan niyang nagbebenta rin pala ng droga si Sean at ginagamit ang mga menor de edad. Itinatago niya rin ang pera sa probinsya. Dito nagsimulang gumawa ng plano si Ji-young para mahuli siya. Iniwan ni Jang ang isang numero sa loob ng kotse at sinabi kay So na sumuko. Inutusan ni So ang mga tauhan niya na i-check ang numero at nalaman nilang pag-aari ito ng anti-drug team. Inakala niyang nadiskubre na ang pagde-drug deal niya kaya siya nagpanik at nagmadaling pumunta sa probinsya. Pagdating niya roon, nakita niyang basag na ang lagayan ng pera at ninakaw na lahat ng laman. Lumabas si Jong at handang sunugin ang maruming pera. Tinangka siyang pigilan ni So pero agad siyang napabagsak. Inutusan siya ni Jong na humingi ng tawad sa mga biktima at iniwan sa harap niya ang lighter. Nagngingit-ngit si So at kinuha ang isang pala para sugurin si Jong. Hindi siya naawa si Jong, ibinalot niya ang kadena sa leeg ni So at itinali ito sa bakal. Nagsumamo si So at nangakong hihingi ng tawad. Kinabukasan, nakita ng pulis ang bangkay ni So. Muling naging mainit na usapan ang Dark Hero, pero maraming politiko ang tumutol at sinabing trabaho ng pulis ang parusahan ang mga kriminal. Para mahuli agad ang Dark Hero, kinuha ng regional unit ang kaso. Ang leader nila ay si Captain Jo Hyun, hindi lang siya matapang. Sobrang lakas pa, kaya kahit mga gangster takot sa kanya. Hinuli ng kapitan ang tauhan ni So para makakuha ng impormasyon. Naramdaman ng lalaki na pulis si Jo Hyun kaya sinubukan niyang tumakas pero nabigo.
Kahit talo na, nanlaban pa rin siya. Isang suntok lang ang binigay ng kapitan at agad siyang bumagsak. Tinanong siya ni Jo Hyun kung may nakita ba siyang kaina-hinalang tao malapit kay So kamakailan. Naglabas ng kutsilyo ang lalaki pero mabilis siyang nadisarmahan at naipit sa bakod. Sa takot, sinabi niya na minsan pina-check ni So ang numero ng anti-drug team at pinaghinalaan niyang isang batang lalaki ang pumatay sa kanya. Wala nang nakuhang kapaki-pakinabang ang kapitan. Samantala, naglabasan ang mga gumagaya at tinawag ang kanilang sarili na Dark Heroes. May isa pang TV show na ginaya ang idea ni Choi at naglabas din ito ng 3 kaso ng mga kriminal na magaan lang ang naging parusa. Pagkalabas ng balitang yon, agad gumalaw ang isang imitator at ginaya ang paraan ng Dark Hero. Nag-record pa siya ng video at ipinadala sa media. Sinabi niyang alam niyang krimen din ang ginagawa ng Dark Hero, pero hihinto lang ang mga kagaya niya kapag tunay nang pinuprotektahan ng batas ang mga biktima. Hindi inasahan ni Jong na magiging magulo ang lipunan dahil sa ginawa niya. Si Choi naman ay hindi kumbinsido na ang gumawa noon ay ang tunay na Dark Hero. Napansin din ni Jo Hyun na bagamat magkatulad ang paraan, hindi kailanman sinaktan ng tunay na Dark Hero ang kababaihan o menor de edad. Plano sanang magtago muna si Jong, pero may muling umagaw ng atensyon niya. Isang matandang babae na nangangalakal ang nakaharang sa daan ng mayamang si Jang. Dahil mabagal ang kilos ng matanda, naiinis si Jang, kaya sinagasaan niya ito at napatay. Hindi pa siya nakuntento, may nakakita ring tindero at binugbog siya nito. Dumating ang pulis at dinala si Jang sa ospital, pero inaresto nila ang tindero dahil sa pambubugbog. Nagalit si Jong nang makita ang balita. Matagal na niyang kilala ang matandang babae. May sakit ang asawa nito kaya nangangalakal siya para mabuhay. Madalas tinutulungan ni Jong ang matanda sa pag-aayos ng mga kahon at laging binibigyan siya nito ng candy bilang pasasalamat. Dahil dito, nangako si Jong na ipaglalaban ang hustisya para sa kanya. Kinagabihan, pumunta ang kapatid ni Jang sa bahay ng matanda para mag-alok ng pera kapalit ng pananahimik, pero walang nagbukas. Sinundan siya ni Jong at binugbog. Pagkatapos, niloko niya ang mga pulis para umalis at pumasok sa ospital kung saan nakakonfine si Jang. Ipinwersa ni Jong ang bote ng gatas sa bibig ni Jang at tinakat siyang hihingi niya sa hukom ang pinakamabigat na parusa. Kung hindi, mas papahirapan pa niya ito. Pagkatapos noon, nag-disguise siya bilang doktor at umalis. Nararamdaman ni Captain Jo Hyun na may mali at handa na sana siyang habulin ng doktor nang marinig niyang may sumisigaw ng tulong sa loob ng kwarto. Sa loob, nakita niyang nakatali rin sa kama si Jang at nanginginig sa takot. Doon niya naisip na ang doktor ang Dark Hero. Kasabay nito, nag-offline ang lahat ng security cameras. Si Jang, ang driver, kriminal, naramdaman ding may panganib. Nagmadali siyang nagbihis at nawala sa ospital. Tinawagan niya ang kapatid pero natuklasan niyang nasa loob pa rin ng kahon ng gatas ang telepono nito. Biglang lumitaw ang lalaking nakaitim at itinapon si Jang mula sa bintana. Nagulat si Jang at nakita niyang tumakas ang imitator gamit ang lubid at sumakay sa ambulansya. Agad niya itong sinundan at tumalon papasok sa sasakyan. Masayang sinalubong siya ng imitator. Pagdating nila sa isang tahimik na rooftop, tuwang-tuwa ang imitator dahil idol niya ang Dark Hero at gusto niyang lumaban para sa hustisya kasama nito. Pero nagdududa si Jong at tumingin-tingin sa paligid. Ipinagmalaki ng imitator na pinatay niya ang mga kamera at matagal na niyang tinutulungan si Jong sa pagtatago ng mga ebidensya. Walang pag-aalinlangan, inatake siya ni Jong. Para kay Jong, winasak ng imitator ang lahat ng tamang ginagawa niya. Naglaban sila ng matindi hanggang muntik nang mahulog ang imitator sa gusali. Wala pang pakialam si Jong kung sino siya, gusto lang niyang lumayo ito. Pero hindi pala ordinaryong tao ang lalaking nakaitim, siya ay vice chairman ng isang malaking kumpanya. Nalaman niya na naroon si Choi kagabi at may na-record na video malapit sa ospital. Agad niya itong nilapitan at inalok na i-sponsor ang show kapalit ng pagkasira ng video. Tumanggi si Choi dahil ayaw niyang kontrolin ng pera ang kanyang mga report. Gusto lang niyang magsulat ng tapat. Dahil dito, kinausap siya ng masinsina ng vice chairman. Inamin niyang hinahangaan niya ang Dark Hero. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Choi dahil pareho nilang gustong ibunyag ang madilim na bahagi ng lipunan. Dahil pareho sila ng layunin, gusto niyang protektahan ang Dark Hero.
Samantala, sinuri ni Jo Hyun ang crime scene at napagtanto niyang alam na alam ng Dark Hero kung paano mag-imbestiga ang pulis. Linas ang lahat ng ebidensya. Dinala niya ang findings sa propesor at nagkataong nakita niya si Jong. Napansin niyang pareho ang pangangatawan ni Jong at ng lalaking nakita niya sa ospital. Kaya nagsimula siyang magduda. Pumunta siya sa opisina ng propesor para humingi ng mga larawan ng estudyante. Sinabi ng propesor na hindi siya pwedeng maglabas ng personal na impormasyon, pero sapat na ang paghihinala ni Jo Hyun para hindi siya mapakali. Kinabukasan sa klase, nakita ng propesor ang mga pasa sa mukha ni Jong at tinanong siya. Nagsinungaling si Jong at sinabing nagboxing match siya kagabi. Alam ng propesor na hindi yun totoo. Biglang dumating ang pulis para hanapin si Jong. May isang babae na hinaras ng mga lasing kagabi at tinulungan siya ni Jong. Dumating siya para magpasalamat at gusto rin ng pulis na kunin ang statement niya. Nawala ang duda ng propesor. Pero lahat iyon ay plano ng vice chairman. Naisip niyang mahihirapan si Jong magpaliwanag tungkol sa mga pasa, kaya nagpa-arrange siya na may babaeng magpapatunay na tumulong si Jong kagabi. Dahil dito, nainis at nangamba si Jong. Kailangan niya ng taong maglilinis ng gulo para sa kanya. Kaya nag-text siya sa vice chairman at sinabi niyang magkikita sila kinabukasan. Nakita siya ni Jo Hyun at sinabing tigilan na niya ang paggamit ng dahas. Alam na niyang si Jong ang Dark Hero. Ayon sa kanya, kapag gwapo, matalino, at may matinong trabaho ang Dark Hero, hindi na siya kayang kontrolin ng publiko. Kaya plano nila na humanap ng pinaka-hindi kapansin-pansin na tao at isisirito ang lahat ng krimen para lumabas na ang Dark Hero ay isang walang kwentang kriminal. Para dito, makakalimutan na siya ng tao. Palihim na pinapanood sila ng vice chairman. Tinawagan niya si Jong. Dahil sa hinala na sinabi ng vice chairman kay Jo Hyun ang sikreto niya, kinansela ni Jong ang meeting nila. Pero sinabi niyang iisipin niya ang pakikipagtrabaho kung makukuha ng vice chairman ang laman ng cellphone ni Jo Hyun. Makalipas ang ilang oras, nag-text ang vice chairman na tapos na. Kinuha ni Jong ang cellphone sa locker at sinimulang tingnan ang mga tawag ni Jo Hyun. Sa TV, lumabas ang report ng show ni Choi. Isang aktor na nahuli dati dahil sa illegal na website ang namatay. Konektado ito sa isang negosyanteng nagngangalang Kim. Natutunan ni Choi mula sa senior reporter na si Kim ay mukhang legal ang negosyo, pero nagtatago pala ng illegal gambling. Lahat ng kumakalaban sa kanya, itinatapon niya sa kulungan ng mga baboy para kainin. Dahil sa natanggap na anonymous tip, natagpuan ni Choi ang isang warehouse na puno ng illegal gambling servers. Kinuha na niya agad ng pictures para gawing ebidensya. Biglang may pumasok na hitman. Para ma-save ang ebidensya, sinadyang gambling ng senior ang hitman para makatakas si Choi. Napatay agad ang senior. Pagdating ng pulis, wala nang laman ang warehouse, naalis na lahat ng ebidensya. Kaya inilabas ni Choi sa publiko ang video. Nakuha nito ang atensyon ng Dark Hero pero gusto rin ni Kim na patahimikin siya. Galit ang boss ng TV station at sinisisi si Choi dahil namatay ang reporter. Sagot ni Choi na tungkulin niyang sabihin ang totoo kahit may banta. Pag-uwi niya, may sumalakay sa kanya pero dumating si Jo Hyun at nasagip siya. Binalaan siya nitong tigilan na ang pagbibigay ng target kay Dark Hero dahil lalong lalaki ang kapahamakan. Kinuha ni Jo Hyun ang umaatake at nalaman niya mula dito kung nasaan si Kim. Bitbit ang shield at tropeo, nilabanan niya ang lahat ng tao ni Kim. Dumating ang pulis, sinarado ang lugar, at sinabi nila na ang mga tauhan ni Kim ay mga Dark Hero. Ang lumang factory na yon ay training ground daw ng mga peking Dark Hero. Plano ni Jo Hyun na sirain ang reputasyon ng tunay na Dark Hero. Para depensahan ang pangalan ng tunay na Dark Hero, kumilos muli si Jong. Pinuntirya niya ang isa sa mga tao ni Kim, isang kriminal na paulit-ulit gumagawa ng kasalanan. Sa isang bookstore, may babaeng nakahandusay. Hinayla ni Jong ang buhok ng kriminal at binugbog ito. Pinilit niya itong buksan ng isang safe at kinuha ang mga record ng ilegal na negosyo ni Kim. Pagdating ng pulis, nakakita sila ng panibagong apology letter. Kumalat ang balita at napagtanto ng mga tao na ang tunay na Dark Hero ang gumalaw. Hinarap muli ni Jo Hyun si Jong. Sinabi niyang gusto niya itong bigyan ng huling pagkakataon. Sana raw tumigil na si Jong sa karahasan. Napansin ni Jong na kahit minsan ay hindi siya inaaresto ng kapitan.
Lalo niyang naramdaman na may mga kasong inaayos si Jo Hyun ng palihim ayon sa utos ng ibang tao. Hindi matiis ni Jong na makita ang mga kriminal na sumisira sa inosente. Galit siya na ang batas ay napakabait sa mga kriminal pero hindi magawa ang lahat para sa mga biktima. Kung hindi matutulungan ng batas ang mahihina, may karapatan silang ipagtanggol ang sarili. Hindi interesado si Jo Hyun sa mga dahilan ni Jong. Mas natatakot siya na baka maging halimaw si Jong sa bandang huli. Alam niyang matalino si Jong at may talento. Kung mapapatnubayan, maaari siyang maging mahusay. Pero kung hindi, wala siyang choice kundi pigilan ito. Ayaw nang magsalita ni Jong, gusto lang niyang lumaban sa matigas na kapitan. Pero hindi niya kinaya si Jo Hyun at mabilis siyang natalo. Sinabi ni Jo Hyun na ayaw din niya sa mga kurap na pulis, pero proud siya na pulis siya. Nakakalungkot daw na si Jong ay dapat sana naging isang mahusay na opisyal. Pilit na tumayo si Jong at sinabi ang ginagawa ni Kim at ng police chief. Nangako siyang susunod siya kay Jo Hyun kung mapaparusahan ng batas ang mga kalaban. Pero kung hindi, siya mismo ang tatapos sa kasamaan kahit ilegal. Hindi kalayuan, pinapanood silang lahat ng vice chairman. Sinagip niya si Jong at nangako siyang parurusahan ang lahat ng nanakit sa kanya. Paalis na siya nang humingi siya ng picture kasama ng idol niyang si Jong. Samantala, dahil walang progreso sa kaso ni Dark Hero, sinuspinde ng chief si Jo Hyun. Pagkatapos ng turnover, tatanggalin na siya bilang team leader. Pero hindi sumuko si Jun. Palihim niyang ginawang impormante ang thug at nagsimulang imbestigahan si Kim at ang mga kasabwat nito. Natanggal si Choi sa trabaho dahil sinira ng report niya ang interes ng Chaebol. Gusto ni Jang gamitin si Choi para ilabas sa publiko ang madidilim na bahagi ng lipunan, kaya nakipag-usap siya sa vice chairman para matulungan itong ipagpatuloy ang show niya. Ilang araw lang, nagtayo ang vice chairman ng sariling news company para kay Choi at hinayaang makapagtrabaho siya ng malaya. Gumawa si Choi ng bagong show at nagpatuloy sa paglalabas ng katotohanan. Sinabi niya sa publiko na kung may mangyari sa kanya habang nag-i-interview, yun ay pagpatay at hindi aksidente. Matatag siyang tumayo para sa hustisya at hiniling sa lahat na patuloy na suportahan si Dark Hero. Paglabas ng ospital, nagpatuloy si Jang sa pag-aaral ng mga account ng kumpanya ni Kim. Natuklasan niyang may mga lihim na transaksyon nito kasama ang chief. Nilalabhan nila ang pera gamit ang isang simbahan. Gabi yun nang patumbahin ni Jang ang isang tauhan ng pastor at kunin ang USB na may mga detalye ng transaksyon. Noon niya napansin ang imitator at mabilis niya itong hinabol. Pero mukhang nudge and joy ang imitator sa habulan. Sa wakas, napilitang huminto ito sa may railings. Gusto nitong tanggapin siya ni Jang at magtulungan silang gumawa ng mas malalaking bagay. Inamin ni Jang na kailangan niya ng tulong, pero hiningi niya na tanggalin ng imitator ang mask nito bilang pagpapakita ng katapatan. Agad namang tinanggal ng imitator ang mask. Para talunin ang mga masasamang puwersa, nagpasya si Jang na makipagtulungan sa vice chairman. Plano ni Jang na unahin ang pastor, tapos ibibigay ng vice chairman ang USB kay Choi para mailabas ang krimen sa media. Mapipilitan ng lahat na i-cover ang balita. Kapag binaliwala ang kaso, sa kanya aatakihin si Kim at ibubunyag ang ebidensya. Pero para sa vice chairman, masyadong delikado ang plano at posible pang ikamatay ni Jang. Pero handa si Jang kahit ano pa ang mangyari. Kinabukasan, sinalakay ni Jang ang opisina ng pastor, tinalo ang mga tauhan at binugbog ang pastor. Kumalat agad ang balita na patay ang pastor sa simbahan. Nagpanik ang chief, natatakot na baka siya ang susunod na target ni Dark Hero. Nangako si Kim na tatapusin niya si Jo Hyun, si Choi, at si Dark Hero sa loob ng 5 araw. Samantala, ibinigay ng vice chairman ang USB kay Choi. Naghahanda na si Choi na ilantad sa live broadcast ang mga krimen ni Kim nang pigilan siya ni Jo Hyun. Sinabi nitong pinapalala niya ang sitwasyon dahil hinihikayat niya ang krimen para lang sa ratings at nililinlang ang publiko para suportahan si Dark Hero. Delikado ito, pero hindi nagpaawat si Choi. Nang hindi umubra ang pakiusap, aalis na sana si Jo Hyun nang biglang may hitman na lumabas sa likod ng kotse. Nakipaglaban siya at natapon palabas ang hitman. Pero may isa pang malakas na lalaki ang umatake sa kanya. Kahit magaling si Jo Hyun, hindi niya kayang sabay ang dalawang armadong kalaban. Sa huling sandali, dumating si Jang at pinalayas sila.
Dinala ni Jiang si Jo Hyan sa ospital. May nakakuha ng video ng laban at kumalat agad ito sa balita. Hindi maintindihan ng vice chairman kung bakit sinagip ni Jiang si Jo Hyan, dahil iniisip niyang hadlang lang ito. Pero plano pala ni Jiang na gawin si Jo Hyan bilang isa pang dark hero. Kinabukasan, inutusan ni Kim ang mga tauhan niyang ilipat ang server data. Sinilaban ni Jiang ang base nila, pinatumba ang dalawang lalaki at kinuha ang lockbox. Mabilis itong iniulat ni Choi sa show niya. Ipinaliwanag niyang hindi ito aksidente, kundi isang pag-atake ni Dark Hero laban sa kasamaan. Nag-launch ang pulis ng malakihang raid sa kumpanya ni Kim. Nakiusap si Kim sa chief na tulungan siya, o ilalabas niya ang mga sekreto ng mga politiko. Pero hindi siya pinakinggan. Sinabi ng chief na magkubli muna siya ng 6 na buwan sa kulungan. Kung mawawala niya si Dark Hero, tutulungan siyang paikliin ang sentensya niya. Napagtanto ni Kim na iniwan na siya ng mga politiko. Kailangan niyang mahuli si Choi para pilitin itong ibigay ang kinaroroonan ni Dark Hero. Samantala, inilagay ni Jiang ang perang nakuha niya sa pagbebenta ng QQ coins sa isang orphanage para makatulong. Pero ito ang nagdala ng kapahamakan. Kinabukasan, nakita niya sa balita na pinatay ang direktor ng orphanage. Alam niyang patibong yun ni Kim para lumabas siya. Pag-isip ng mabuti, tumawag si Jiang sa vice chairman at nagpasya silang kumilos bago pa may mas maraming inosente ang mamatay. Kasabay nito, nakita ni Choi sa security cameras na paparating ang mga tauhan ni Kim. Mabilis niyang inayos ang mga kamera sa opisina at nagsimula ng live stream. Nakuha na siya ng mga tauhan ni Kim, pero dumating ang vice chairman sa tamang oras at pinabagsak ang mga ito. Dumating ang pulis at dinala si Choi sa presinto para imbestigahan. Natuwa si Jiang nang makita niyang ligtas si Choi. Sa interogasyon, sinabi ni Choi na ang lalaking sumagip sa kanya hindi si Dark Hero, dahil ang tunay na Dark Hero ay hindi gumagamit ng armas. Kinabukasan, tinanong ng bagong captain si Jiang kung nasaan siya habang nanganganib si Choi. Lumalabas na nakuha na ng captain ang case details at nalaman niyang humiling ang dating captain ng student photo sa professor. At nagkita silang dalawa ni Jiang noon sa opisina ng professor. Napansin niyang pareho ang katawan ni Jiang at ni Dark Hero. At para maibenta ang cryptocurrency, kailangan ng phone na may wallet. Isang beses na open ang phone na yun sa school, kaya nagsimulang magduda ang captain kay Jiang. Hiningi niyang magsabi ito ng totoo. Pero tumanggi si Jiang, sinabing pribado yun. Sumuko ang captain at umalis. Pagbalik niya, may dala na siyang mga tao para mag-search ng school. Sakto namang nagping ang crime phone sa opisina ng principal, pero yun din ang opisina ng police chief. Plano pala yun ni Jiang. Ginamit niya ang phone sa office para lumitaw ang signal at itinago niya ang private phone na nag-uugnay kay Kim at sa chief sa loob ng bookshelf. Dahil dito, ang chief ang iisipin ng pulis. Para hindi mabuko, nag-stage ang chief ng car accident at pinatay ang captain. Nagluksa si Jo Hyan dahil iyon ang pinakamatalik niyang kaibigan. Nalunod din sa guilt si Jiang. Hindi niya inasahan na may mamamatay na mabuting pulis dahil sa plano niya. Sinuntok siya ni Jo Hyan sa galit at sinabing nilalagay niya ang lahat sa panganib. Pero matigas si Jiang. Kahit mamatay siya, ipagpapatuloy niya ang laban-laban sa kasamaan. Nang marinig ito, tila nagbago ang isip ni Jo Hyan. Nabalitaan nila na nawawala si Choi. Agad na sumugod ang vice chairman sa bahay ni Choi at nakita itong magulo, kinidnap na pala siya ng hitman. Kahit tinorture, hindi niya isiniwalat ang katotohanan. Ayaw na ni Jiang na magdusa ang inosente, kaya agad silang kumilos ng vice chairman. Pumunta ang vice chairman sa isa pang opisina ni Kim kung saan naroon ang pera, para malihis ang atensyon ng mga hitman. Nahuli naman ni Jiang ang isa sa mga tauhan at pinagsalita ito sa telepono. Tumawag si Kim sa top hitman at pinapante ito sa meeting place. Alam na nila na nagtitipon ang kalaban. Kaya nagkita sina Jiang at vice chairman sa isang tagong rooftop para planuhin ang laban kinabukasan. Pagkatapos, umalis ang vice chairman. Habang naglalakad si Jiang pauwi, tumawag ang kaibigan niyang si Min. Napansin niyang kakaiba ang kilos ni Jiang kamakailan at madalas itong lumiliban sa school. Pero hindi na siya nagtanong pa. Pinayuhan lang niya si Jiang na huwag lumiban kinabukasan. Dumating si Kim sa meeting place kasama ang libu-libong tauhan.
Sinugod nila ang control room at minanmanan ang lahat ng camera. May nakita silang isang lalaking nakaitim kaya inutusan itong hulihin. Pero dumami pa ng dumami ang mga lalaking nakaitim. Nalaman ni Kim na may music festival malapit, at ang theme nito ay Dark Hero. Plano pala talaga ito ni Jang para malito si Kim. Humalo sina Jang at Vice Chairman sa crowd. Pagkatapos, sinadya ni Jang na makita siya ng hitman para magkaroon ng pagkakataon na iligtas si Choi. Nagpakita rin ng Vice Chairman para malihis ang atensyon ng gang. Nang mailigtas si Choi, binigyan siya ni Jang ng phone para magsimula ng live stream. Ito lang ang paraan para mabilanggo ang mga kriminal. Nakita ng captain ang live stream at agad na pumunta sa stadium kasama ang mga reformadong thug. Papunta rin ang chief. Nagkagulo sa parking lot. Pagod na sina Jang at Vice Chairman sa pakikipaglaban. Bigla namang dumating si Jo Hyun at sinagasaan ang strongman. Sinubukan niyang paamuin ang mga hitman bilang pulis, pero bulag na sa galit si Kim at gusto lang niyang patayin si Jang. Hinabol ni Kim si Jang, pero may isang lalaking nakaitim na hamarang dito. Nasaksak siya sa tiyan. Nakita ni Jang na ang taong yun ay si Min, ang pinakamatalik niyang kaibigan. Matagal na palang nagdududa si Min. Isang araw nakita niyang magkasama sina Jang at Vice Chairman sa stadium kaya kinumpirma niya ang hinala. Pero hindi niya ito ipinahamak dahil ginagawa ni Jang ang mga bagay na hindi niya kayang gawin. Sa huli, inialay ni Min ang buhay niya para sa hustisya. Dumating ang pulis, pero nakatakas si Kim sa magulong sitwasyon. Hinabol siya ni Jang para ipaghiganti ang kaibigan. Binantayan ng Vice Chairman ang mga natitira pang goons. Pero may isang hitman na binayaran ng deputy chief para patayin mismo si Kim. Dumating si Jo Hyun at inutusan lahat na sumuko. Pero wala nang tiwala si Kim sa kahit sino. Nakipaglaban siya, pero natalo siya ni Jang. Tinalo rin ni Jo Hyun ang hitman. Biglang dumating ang chief at nilock ang basement. Binaral niya si Kim at ubos bala niyang pinutok ang baril. Pagkatapos, binuksan niya ang water valve para lunurin silang lahat. Kung mamamatay sila, hindi na malalabas ang kanyang mga sikreto. Sa tulong ni Jun, nakakyat si Jang sa balikat nito at sinuntok ng malakas ang chief. Pinigilan siya ni Jun dahil malinaw na ang lahat, at naniniwala siyang hahatulan na ng batas ang mga kriminal. Pero biglang umakyat ang hitman, determinado pa ring patayin si Jang. Kinuha ng chief ang baril at nagpaputok muli. Nabulag sa galit si Jo Hyun. Nakalimutan na niya ang tungkulin bilang pulis at sinapak niya ang chief hanggang mawalan ito ng malay. Ginamit ni Jang ang huling lakas niya para saksakin ang hitman. Sa sandaling yun, naintindihan na ni Jo Hyun kung bakit napilitan si Jang na parusahan ang mga kriminal gamit ang ilegal na paraan. Sa interogasyon, nagsinungaling si Choi. Sinabi niyang ang tunay na Dark Hero ay si Min, na patay na. Sa paraang yun, ligtas si Jang mula sa batas at maaari niyang ipagpatuloy ang laban para sa hustisya. Paggising ng Vice Chairman, agad niyang hinanap si Jang. Sinabi ng mga tauhan niya na ligtas si Jang at nabura na ang lahat ng security footage. Akala nila tapos na ang lahat. Pero tinak pa ng Blue House ang mga krimen ng chief. Ginawa pa nila itong bayani at binigyan ng titulong Honorary Commissioner General kahit patay na ito. Hindi na parusahan ang masasamang puwersa. Sa pagtatapos ng Police Academy graduation, tinaas ng lahat ng estudyante ang kanilang kanang kamay at nanumpa sa bayan, maliban kay Jang, na lubos nang nadismaya sa kanyang bansa.